Sa mga naaraw muli, tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So ating pong tatalakayin ngayon yung delay ng pension. First and foremost, hindi naman ito bago sa mga nagpe-pension na, lalo-lalo na yung mga matagal na nagpe-pension. Expected naman na by the start of the year, ina-align pa yung budget, just like nangyari, late na pirmahan yung 2026 budget. So, we will not tackle on the political side on this issue. No, hindi tayo dapat ating pinag-uusapan ito, lalo na yung mga retired dyan, baka lalo tayong mawalan ng pension. So, aking tatalakayin ngayon yung kahalagahan ng pagkakaroon ng emergency fund. If you're in a retired stage na inyong buhay, lalo-lalo na pagka talagang totally retired, ibig sabihin, hindi na tayo capable maghanap buhay na, So, dapat meron tayong emergency fund, lalo-lalo sa mga ganitong sitwasyon. So, sa mga nakaraang taon ng Januaries, usually natatanggap ang pensyon na lampas na ng nakasanayan na araw. Last year daw is natanggap is on the 23rd ng January. So, ano kahalagahan ng emergency fund sa mga ganitong sitwasyon? So this is something na dapat napaghahandaan, kahit sa mga kasamahan nating nasa active service pa. So dapat lesson learned na meron tayong emergency fund, dapat nabuo na natin itong emergency fund na ito. Active pa tayo, dapat meron na tayong ganito. At may extend pa natin, sabi mo natin, ang emergency fund is 3 to 6 months of our living expenses. If you have opportunity to extend it to 12 months, much better. So, 3 to 6 months of our living expenses. So, pagdating ngayon ng January, we expect na makatanggap na tayo ng pension sa takdang araw, hindi natin natatanggap. So, ito yung time na marami yung aligaga, maraming in a despair mode, lalo na kasi dumaan tayo sa mga panahon ng maraming handaan, maraming bigayan ng regalo. So, it's time of spending, yung nakaraang Pasko at sa bagong taon. So, most probably this time, depleted na yung ating pension. Kung may naipon man tayo last year, na-deplete na ng mga nakaraang mga okasyon. So, emergency fund will sana kung meron tayong emergency fund, hindi tayo ganun ka-desperado, hindi tayo ganun helpless, yun ang description ko. We feel helpless sa time na ito, lalo na yung mga kasamahan natin, mga kapwa pensioners na who are really in need of mga maintenance medicine. Hindi mo natin pwedeng sabihin na ang high blood natin na huwag ka muna mag-high blood kasi wala pang pension, wala pa tayong pambili ng maintenance. So, lalo pa tayong ma-high blood sa kaantay natin ng ating pension. O, let's say, ano pa mga emergency natin, hindi natin pwede sabihin yung mga utilities natin, tubig kuryente na, huwag yung muna kami putulan, wala pa kami pension, hindi pa kami makapagbayad ng aming bill. Hindi natin pwede sabihin ng ganun. Kasi we have system na, pag dumating na ganito, pagka na-extend na overdue ka na, puputulan ka sa takdang araw. So, this is something na dapat paghandaan natin kahit yung mga kasama nating active pa. So, ano yung purpose ng emergency fund sa mga ganitong pagkakataon? So, it ensures continuity of our income. Aminin man natin sa hindi. If we are retired, lalo na pag wala na tayong ibang nagkukunan ng hanap buhay, if we're not working or if we're not into a business na bibigay pa sa atin ng income, tatagapin natin na yung pension na lang natin ang bubuhay sa atin, sa ating mga mahal sa buhay na umaasa rin sa atin. So, pag meron tayong emergency fund na sa pansamantala, we hope pansamantala lang ganitong delay, sana hindi natatawid sa February o hindi na dumating ng March,
it ensures na continuity of our income. So may mga pangangailangan tayo na hindi naman natin pwedeng isang tabi, pangangailangan natin sa pagkain, pagbayad ng mga utilities, tayo ba naman, mga bata, mga anak natin, hindi mapakali pag walang internet sa bahay. Patulan tayo ng subscription ng ating internet. Disaster, kahit tayo, kailangan natin, sa pagtatrabaho, sa pagchichismis, sa social media, kailangan natin ng connection. So, it helps cover our essential expenses, food, utilities, if we're renting, medical cost. This is very important, mga maintenance tayo. So, hindi dapat nadi-disrupt, Hindi nadi-disrupt ito kasi anong kasunod, anong magiging way out ng karamihan sa atin, So, tayo babalik na naman tayo sa nakagawiang pangungutang, So, if you have emergency fund na nasasalo sa atin sa pansamantalang delay ng ating mga pensions, meron tayong pansangga, para hindi tayo bumalik, kung hindi na tayo wala natin mga utang or na namamanis na natin ng maayos ating mga utang, we will not go back do sa ating nakagawian na kapit sa Civic Loan Association. So hindi tayo mangungutang kasi meron tayong emergency fund na sasalo sa atin, So lalo pagka gumagamit tayo ng credit cards. So this is not good way of solving problem, mangutang. Ito yung ating advocacy parati. Dapat ang utang ay ginagamit lamang pagka ito ay lalago, ito ay magbibigay ng income ulit, sinasabi natin good debt, doon na natin dapat ginagamit ang utang. Kasi pag ginamit natin ng utang just to solve emergencies like this, na ipagdidelay ng mga ng pension natin, balik na naman tayo sa cycle, So it will also protect our savings and investment. Ito yung napakaganda, pag meron tayong emergency fund, hindi natin magagalaw yung ating, ba sinasabi natin parating ina-advocate. So dapat meron tayong mga savings sa mga capital contribution, sa mga yung share capital do sa ating mga savings loan association, because they are not just savings, they are also investment. So pagka wala tayong emergency fund, pag ginawa nating emergency fund, yung mga naitabi na natin, na supposedly dapat sila ay bibigay sa atin ng income. So next week, pahimural naman, Next week is magbibigayan na naman ng mga dividendo yung mga savings and loan association, Kung meron tayong ganun, meron tayong naitabi, naisubli sa mga savings and loan association ito, lalo na sa capital contribution, kahit na-delay man ng konti ang ating mga pension, isa rin yan sa makakatulong sa atin, aside sa emergency fund. Pero pag may emergency fund tayo, hindi natin magagalaw yung capital, yung capital mismo. So, maring mag-arte pa tayo. Let's say, may konti tayong emergency fund, makakatawid pa tayo hanggang next week. So, pag natanggap natin yung ating mga dividends, hindi, kahit pa paano, may tutulong pa sa atin, So, kaysa sa gagalawin natin yung ating kapital. Kasi mahirap na naman buuhin yung kapital at nililimit lang nila yung kanilang tinatanggap. So, ito yung isa rin sa magandang may tutulong na emergency fund. Hindi natin magagalaw yung ating mga savings and investment na naitabi na, So, kaya yung sinasabi ko, yung mga healthcare emergencies, mga health issues natin, hindi naman natin pwedeng sabihin na, huwag ka muna magkasakit, mga anak mo, huwag muna magkasakit, o tayo mismo, o huwag ka magkasakit, wala pang pensyon, wala pa tayong panggamot, wala pa tayong pang-check up, hindi natin pwedeng sabihin yung gano'n. So, pagka, parati yung sinasabi, dapat, hanggat maaari, meron tayong mga insurance, kahit mga basic na insurance na pwede nating magamit in times of pag na tayo nagkasakit. So ito yung dapat na binibigyan natin ng
panahon, lalo-lalo ngayon as we start, as we start the new year. So, yung mga pensioner dyan na matagal na nagpe-pension, alam naman nila alam naman natin na ganito ang sitwasyon. And yet, ba't di natin napaghahandaan, So, ito yung minsan na tanong natin, parati nating tanong, ba't, di naman na huli ang lahat, lalong-lalo ngayon, nag-start na naman ng January. So, nagbagawa tayo ng mga New Year's resolution. Magawa tayo ng gusto kong baguhin ngayong taon. So, this is one thing na pwede siguro nating i-consider, So, we start the new year, kung naramdaman natin yung pait, yung pighati ng delayed pension. So, this is time to learn, Kaya, sinishare ko to sa inyo habang medyo fresh pa yung pighati ng pag-aantay, ng pension. So, lesson learned parati, Pagandaan natin yung next January 2027, pagandaan na natin. Mag-ipon tayo, magtabi tayo ng sasaway na padating ng January, kahit na sabi nagrereklamo na yung mga classmates mo, yung mga kasamahan mo, ng mga retired, tagal ang pension. Ikaw pakuya-kuya-kuya, pasipol-sipol na lang, pakapi-kapi na lang. Kasi meron ka na isubli, meron ka na itabi. And then, pag naging part na ito ng iyong habit, naging lifestyle, ng pagtatabi, ng pag-iipon, ng pag-i-invest, it will be part of your life, So, hindi tayo ma-stress, Kasi pag nag-maintenance ka ng high blood, meron ka ng maintenance sa sakit sa puso, tapos ma-stress ka pa sa ganitong sitwasyon, it will not help, It will not help us, definitely, Baka maaga tayong ma-interment, Baka yung retirement natin ay mapunta ka agad sa interment, So, hindi na natin may enjoy yung inaasahan natin na increase daw sa mga meron na namang statement na nilabas, ako, I'm not really keen doon sa mga ganitong promises, Para sa akin, mas mahalaga kung anong meron tayo ngayon, anong pwede natin gawin ngayon, In our own capacity, dapat ito ang ginagawa natin, We don't just rely on the things na hindi pa natin naman hawak, hindi pa naman nagiging batas, hindi pa naman nagiging naaprubahan, hindi pa napupunduhan, huwag tayong umasa sa ganun. Ang asahan natin, yung ating sarili, yung ating disiplina, yung ating pagsusumikap na maiayos yung ating financial life. Ito yung aking parating advocacy, lalo na sa mga uniform personnel at sa mga kapwa ko OFW ngayon. So, saan na tayo naruroon ngayon, dapat alam naman natin, it's mga OFWs, dumaan yung Kapaskuhan, dumaan yung New Year, we spend so much, because it's either naipadala sa mga mahal sa buhay or na-spend dito sa abroad, January is trying time, trying time talaga yung January. So, alam naman natin na pag working abroad, it's either you receive your salary weekly or you receive your salary by the end of the month. Once a month lang talaga yung karamihan ng sahod sa atin, So, ito yung ating dapat na i-consider as we start the year. Paghandaan yung another year na naman, yung January 2027. Paghandaan para di tayo magiging magmumukhang kawawa, Para tayong nag-aabang na lang parati, titingin-tingin sa cellphone natin, titingin yung application nila ng bank. Hindi kaya, yung iba, yung mga yung old school, nag-aabang sa ATM, check sa ATM, Pag tayo ay, ibang mga retired na, on their senior years, it's a big hassle para sa kanila, para pabalik-balik pa sa land bank, magkikipila doon, tapos pag lumabas sa checking balance natin, lumalabas zero or barya-barya na lang naiiwan doon. So, ay sinasabi ko, ano bang magandang emergency fund is 3 to 6 months about living expenses. Ito yung basic, but if we can extend it to 6 to 12 months, much better.
So lagay natin ito sa vehicle, no? Pwede naman natin ito ilagay, no? Sa ating mga savings sa mga savings loan association natin, kahit paano, ano, pag hindi naman natin nagalaw, kahit paano, tumutubo pa rin. Hindi naman siya dormant, ano, unlike pag nilagay lang natin sa bangko at masyado madaling ma-access. Ito yung minsan yung nagiging problema na pag nilagay lang natin sa ATM natin, yung ating emergency fund. This is a very dangerous proposition na pwede nating ma-access kaagad, ano? Kahit hindi emergency. Kahit hindi emergency, nagagamit natin. So, lagay natin dito sa savings account, sa ating mga savings and loan association. Kahit paano, ano? Kailangan mo pang pumunta sa kanilang opisina, kailangan mong pumila, ano? So, pag hindi mo naman sabi mo, may pera pa naman ako na nakatabi, ano? So, of course, meron tayong dapat nakatabi sa easy access na ATM, ano? Kung emergency talaga, pwede natin makuha, no? Hindi tayo mag-aantay sa banking hours o sa office hours ng mga savings and loan association. So, ito yung ating dapat na tatandaan, ano? Hindi tayo dapat magiging desperado. Kasi sinasabi ko, pag desperado tayo, we will go back doon sa ating nakagawian na takbo na naman tayo doon sa savings and loan association. Paano kung sagad na rin tayo, yung mga pensioner, sagad na rin tayo, no? So, kaya iba nga, umaasa sa increase ng mga active ngayon ay mag-i-index doon sa mga pensioner, ano? For what purpose, ano? Para mangutang na naman. So, pag hindi natin binago yung ganong pag-isip, yung ganong way of thinking, we will not progress, ano, sa ating financial life. So, emergency fund is our financial safety net. Ano, hindi naman siya sabihin na siya ang papalit ng ating pension. So we always hope na ng pension is babalik ulit do sa tamang circulation. But this is just a financial safety net, ano? Pansalo, kumbaga, ano bang purpose ng safety net? Pansalo sa atin para hindi tayo bumagsak, ano? So ensuring our continuity, ano, yung pagka nadi-disrupt kasi yung buhay, no, dahil sa wala ng pera ay napaka-uncomfortable na pakiramdam, ano. Ito yung hindi ka mapakali, ano, so you feel helpless. So yung independence, no, you feel free, no, yung freedom to decide, no, kasi pagkagipit ka, ano, limited ang yung mga decision making. Hindi na natin mabili ang anong gusto natin bilhin kasi masikip yung budget. So you'll be stable, ano, hindi tayo makatulog tayo ng maayos, ano? Kasi meron tayong kasi minsan pag wala tayong pera at inantay natin yung kabuhayan, parang feel natin ang tagal ng oras, ang tagal ng araw, ano? So we calculate our emergency fund, kung anong kailangan natin, sa ating monthly expenses. So ina-adjust yan. Hindi dapat fix lang, no? Kasi nagbabago ang takbo ng panahon. Inflation is rising so fast, napakabilis ng pagtaas ng mga bilihin. Kung yung dati 3 years or 5 years ago, 30,000 living expenses would be enough for us. Baka ngayon hindi na, no? Baka adjust natin, gawin na natin 35 o gawin na natin 40. So ita-times mo yan sa 3 o times mo sa 6. So magkano yan? So 40 times 3 is dapat meron ka at least 120,000 or 240,000 for 6 months, ano? So napakalaking pera. Sa karamihan sabihin ng iba, napakalaking pera naman yan, no? Na ipunin, na buuhin. At I think pagka nakita mo naman yung benefits ng emergency fund, masasabi mong hindi siya malaking pera, ano? This is not just yung pera na itinabi mo lang just to, no? Kasi pag may purpose, pag pag naglalaanan yung pera na yun, hindi siya dandahan, ano, sabi ko nga, pag-active pa kayo, ano, pagka
makapag-automatic deduction kayo. Dahan-dahan, ano, kahit na tig 500 a month or try dahan-dahan. Pag nasanay kasi tayo, ano, pag nasanay tayo sa mga automatic deduction, we will never feel, no, parang deduction lang yan ng loan. No, pag nasanay tayo sa deduction ng loan, pag kahit sagad na tayo, you feel okay kasi nasanay tayo. How much more kung yung pinapadidak natin ay hindi naman nawawala, nabubuo, lumalaki, tumutubo, ano, and eventually, ano, ang dating ng panahon ay magiging kasangga natin, magiging parang you have additional employee working for you, ano, earning income for you, ano, parating ng panahon. Lalo na pag time na talagang fully retired na tayo, ano, we're closing to our retirement na, no, at least kahit paano ma-enjoy pa natin yung buhay, hindi tayo desperado sa pera at kaantay ng pension na nadidelay parating ng January. So, sana po may natutunan kayong lesson, no, sa aking sharing. So, lalo na rin sa mga kasamaan natin, yung mga retired at sa mga active pa, yung mga active pa, darating rin kayo sa sitwasyon namin na as a retired personnel, o kung makasurvive kayo sa retirement years, no? Ito dapat yung pagandaan, no, sa mga active pa, no, yung mga kasamahan natin sa uniform service, o kahit saan naman, OFWs, o kahit saan kahit private individuals, pagandaan natin yung ating retirement years. So, para hindi tayo magmumukhang kawawa, magmumukhang desperado parating ng panahon. So, sana po bigyan tayo ng isang masaganang taon, no? 2026 is always my prayer na sana medyo ganda-ganda naman, maayos naman yung gulo natin sa ating bansa, no? This is na getting worse. So sana naman ito yung ating inaasahan. Ang patuloy natin pagdasal na umayos yung ating economy, umayos yung ating pamahalaan, and then umayos din yung mga sistema na sana ay makakatulong sa atin na kahit paano naman ay gumagaan-gaan ang buhay. So maraming pong salamat at sana po ay pagpalaan tayo ng buong may kapal. Salamat po.